Dahil sa reklamong pagpapaputok ng shotgun, hinalughog ng mga kapulisan sa bisa ng isang search warrant ang bahay ng isang construction worker na ito sa Makato, Aklan. Na-recover ng mga kapulisan ang isang shotgun, magazine at bala at isa pang marble gun. Okay, so may initial complaint tayo last month regarding a shotgun fire sa area ng Sitio Awayon, Barangay Kabatanga. So, ang complainant is nag-direct sa amin na mag-inform na meron siyang sinasuspect na tao na may ara na shotgun. So, upon filing ng complaint, nakapag-produce kami ng search warrant that was issued by the Regional Trial Court 6th Judicial Region sa Kalibo, Aklan, Office of the Executive Judge. So, na-approve ang search warrant namin noong September 3 pa. Pero hindi muna namin nilakad kaagad kasi may times na nawawala si suspect sa area, si subject sa area niya. And hindi namin masabi kung bit-bit ba niya or iniiwan lang niya sa bahay niya. So upon arrival sa area, na-condone naman ang area. At the same time, kausap na rin namin ang subject. Upon free conversation lang with the subject, claim niya wala. Pero upon searching the vicinity of the area, nahanap rin namin ang following: isang homemade 12-gauge shotgun, isang magazine, 4 rounds ng 12-gauge ammunition, and meron rin tayong nakuha na marble gun, marble gun, with several marbles. So yung implementation namin is followed by Rule 126 of the Rules of Court on Search and Seizure. With the use of authorized recording devices, gumamit po tayo ng ARD, which stands for Alternative Recording Device. Nahanap namin yung illegal firearms and ammunition sa likod ng bahay, sa may CR niya. Kasi medyo separate ang CR niya sa bahay niya. So, nakabalot siya sa sako, medyo parang nilagyan pa nga ng ng soil. Parang pinatungan lang. Pero upon search, yun nga, na-discover na nandun nga nakatago. So, yung operation natin is under the campaign of the TICAL program, no? Or the Tokang Contra Armas Lutang. Sir, pwede po namin malaman anong background ng subject, ilan yung edad niya, anong trabaho niya, sir? Nasa na siya, 50s. 50s na siya, construction worker, and single, walang asawa or anak. May reporter pa daw na mayroong, I think parang, ano ba sa Tagalog, yung ginpalag o ginpagag or may threat. May threat. Siya, may tao doon, meron sa threat. Hindi lang ako sigurado kasi hindi naman siya part ng complaint. Sir, ano yung armas? Pag sinabi mo kasing may magazine, may mahaba? Ano siya, homemade yung term namin, pero shotgun siya eh. So, hindi siya masyado mahaba. Yung ano niya, yung magazine niya is gasulod man to ang 12-gauge na ammunition na amon agad ako. Okay. So, considered siya lost firearms or illegal possession? Illegal possession, oo. Subject. Sorry na suppose pag inagap sang Makato MPS ang subject sa? Oo, nandito na. Oo. File ng kaso? Okay na report na rin namin. Okay. Oo. Sige po. May pag-up po, sir, sa subject kung iyagin man itong ang mga armas. Hindi, considered nga siya as loose firearm, so hindi... Kahit amino niya o hindi? Oo, nasa possession niya. So
So sa kanya talaga mapupunta ang kaso. Sir, yung panawagan mo lang sa ating mga taga Makati Special Enterprise Provision, ano po yung gusto mo ipaabot about sa tikal or itong armas ng mga illegal dito sa Makati, Aklan, sir? Sa community, as much as possible, no, magtulungan tayo. Kung meron kayong naririnig or meron kayong information regarding sa mga loose firearms or ammunition, you are more than welcome to report and or file a complaint, no, para ma-action na natin kaagad before pa tayo umabot sa ibang klaseng shooting incident, no? So as they say, solution is better than prevention is better than solution. Again, for yung batas na RA 10591, which is the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, any kind of loose firearm and ammunition, kahit ammunition lang, pwede pa rin natin i-conduct pa rin ng search warrant para mahuli natin. Yung mga taong may hawak ng mga ganito. Sige po, sir. Sir, maraming salamat po. Parang ito armas na to sa imong likod to, sa may likod bagay nimo. Imo gimatalan. Hindi, wala man nakakaya nito. Bukan tata. Bukat imo. Kaya ko na ako to. Hindi, bukan na ako. Laki mo. Wala na. May report, abi kami ko may kontrata ko sa ano to, pinagupan mo ko no? Wala na. Bukan ka pa na. Do yun ng mga oras nga itong gupok na to. Iyan ako sa aking kabot sa ubos. Ginom na naman kakabaya sa ubos. Sige ko po para. Ang karoon. Ay, warang naman lang ako sa baka. Ano ang malang? Sa tangke. Kung malang? Yung nakalang sa manok. Hindi parang abot niya ni isang dato kayo na. Ay, ito ko sa ano ang galit. Nagagigit ka sa nganuwa ko? Oo. Fuat sindong ko sa ano. Pag-abot ay halin kami nanay sa tindahan. Pag-galing nga nanay ay. Nakibot ka rin. Nakibot yan ako. Kato. Pagdating raw ng mga kapulisan ay pinapasok niya naman raw ang mga ito dahil alam niya raw sa sarili niya na wala siyang tinatago. Huwag matingan na mag-react na marunong sa sulat nila. Ano ang pag-react ko man ako ito. Huwag ka mag-tinatago. Di paano rin may dito itong shotgun sa likod, imong bagay, sa imong mismong compound. Napabalibaran na rin mo raw. Hindi raw sa kanya ang baril na nakuha sa bisinidad ng kanyang pamamahay. Nakatakdang sampahan ng kaso na paglabag sa illegal firearms and ammunition ang nasabing construction worker. Wala dito sa Makati, Aklan, kasama ang PV News Team at RMN DYKR, ko si Kapob sa Archilario. Gandang araw po.